Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 4. Ang ating paksa ay interaksyon ng tao, lipunan at kapaligiran. Kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan, Pilipinas bilang arkipelago at bahagi ng Timog Silangang Asya. Piliin sa kahon ang wastong sagot upang mabuo ang graphic organizer sa ibaba. Pinagmulan ng mga sinaunang tao sa Pilipinas. Ipinaliliwanag sa pamamagitan ng nababakas sa pamamagitan ng mga labi o kasangkapan ng narito ang mga pagpipilian. Teoryang Austronesian, Migration, Taong Tabon, Taong Kalaw, Homo Luzonensis, Teoryang Core Population. Narito ang mga tamang sagot. Ano-ano ang mga katangian ng Pilipinas bilang isang arkipelago? Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na binubuo ng humigit kumulang 7,641 na pulo na nahati sa tatlong pangunahing pangkat, Luzon, Visayas at Mindanao. Napapaligiran ito ng malalawak na anyong tubig gaya ng Dagat Pilipinas, Dagat Kanlurang Pilipinas, Dagat Sulu at Dagat Celebes. Dahil dito, sagana ang bansa sa likas na yaman tulad ng yamang dagat, kagubatan at mineral. Bakit mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa? Mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa upang malaman ang kinaroroonan nito sa daigdig, maunawaan ang ugnayan nito sa ibang bansa, at matukoy ang klima, panahon at likas na yaman na naaayon sa kinalalagyan nito. Ano ang mahalagang papel ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng kasaysayan? Ang lokasyon ng Pilipinas ay may mahalagang papel sa paghubog ng kasaysayan dahil ito ay naging daanan at tagpuan ng iba't ibang lahi, kultura at kalakalan. Dahil nasa gitna ito ng Timog Silangang Asya, naging sentro ito ng ugnayang panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika sa pagitan ng silangan at kanluran. Naging dahilan ito kung bakit nasakop tayo ng mga dayuhan at nahubog ang ating kasaysayan sa pamamagitan ng kolonisasyon, pagkikipagkalakalan at pag-aaklas para sa kalayaan. Gawain bilang isa, subukin natin. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel. Handa na ba kayo? Ito ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang isang tao, bagay o bansa. Tama, ito ay lokasyon. Ito ay tumutukoy sa maliit at malalaki na pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. Mahusay, ito ay arkipelago. Ito ay tumutukoy sa angular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. Tama, ito ay latitude. Ito ay tumutukoy sa angular na distansya pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian. Mahusay, ito ay longitude. Lokasyon ng Pilipinas sa globo at mapa. Ang Pilipinas bilang arkipelago at bahagi ng Timog Silangang Asya. Narito ang mapa ng Timog Silangang Asya. Lokasyon ng Pilipinas. Ang lokasyon ay tumutukoy sa tiyak na kinaroroonan ng isang bagay o lugar. Mahalagang matukoy ang lokasyon ng Pilipinas sa Asya at sa mundo gamit ang globo at mapa. Ang globo ay ang pabilog na representasyon ng mundo at ang mapa naman ay ang patag na representasyon nito.
Ang Asya ay nahati sa 5 rehiyon. Ang Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, Kanlurang Asya, at Hilagang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Indian subcontinent at Timog China. Saklaw ng rehiyon ang 10.5% bahagi ng Asya. Ang Pilipinas ay bahagi ng mundo. Isa ito sa mga bansa sa kontinente ng Asya. Partikular, matatagpuan ito sa Timog Silangang Asya. Ang lokasyon ng Pilipinas ay maaaring matukoy gamit ang mga likhang isip na guhit na makikita sa mapa o globo. May dalawang pangunahing paraan sa pagtukoy ng lokasyon. Ito ang tiyak na lokasyon o absolute location at relatibong lokasyon, relative location. Tiyak na lokasyon, absolute location. Ang absolute o tiyak na lokasyon sa pagtukoy ng eksaktong kinaroroonan o posisyon ng isang lugar o bansa sa daigdig. Matutukoy ang absolute na lokasyon ng isang lugar o bansa kapag pinagsama ang linyang latitude o latitude at longitude o longitude. Grid, ang tawag sa nabubuong malaparihabang espasyo sa ibabaw ng globo. Tumutukoy ito sa mga guhit na nililikha, bunga ng pagtatagpo ng mga linyang longitude, patayong linya at latitude, pahalang na linya sa mapa o globo. Longitude, ang angular na distansya pasilangan o pakanluran mula sa prime meridian, pahiga. Prime meridian ang naghahati sa globo sa dalawang bahagi, ang silangang hating globo at kanlurang hating globo. Tinatawag rin itong Greenwich Meridian dahil bumabagtas ito sa Greenwich, England. Latitude, ang angular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador. Sa tulong ng grid, ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan 4 degrees and 23 at 21 degrees 25 sa hilagang latitude at sa pagitan ng 116 degrees at 127 degrees sa silangang longitude. Matatagpuan din ang Pilipinas sa bandang hilagang hating globo sa may pagitan ng Ecuador at tropiko ng Cancer. Ang layo ng Pilipinas sa Ecuador ay 4 degrees lamang, kaya kabilang tayo sa mga bansang nasa zonang tropical o tropical zone. Ang distansya naman ng bansa ay 54 degrees mula sa silangang bahagi ng international dateline. Relatibong lokasyon o relative location. Tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar o bansa ay nakabatay sa mga kalupaan at katubigang nakapaligid dito. Katulad ng tiyak na lokasyon, magagamit din ang globo at mapa sa pagtukoy ng relatibong lokasyon ng Pilipinas. Ang dalawang paraan para matukoy ang relatibong lokasyon ay ang insular at bisinal. Ang insular na lokasyon o insular location ay paraan sa pagtukoy ng mga katubigang nakapalibot o nakapaligid sa isang lugar o bansa. Ang bisinal na lokasyon o vicinal location naman ay paraan sa pagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas batay sa kalupaan o mga bansang nakapalibot o nakapaligid sa isang lugar. Bahagi ng pag-aaral ng kasaysayan ang pagtatalakay sa heograpiya ng bansa, kaya mahalaga ang patuloy na kaalaman sa paggamit ng mapa at globo upang lalo pa na maunawaan ang pag-aaral na kinaroroonan ng Pilipinas. Mahalaga ring malaman ang kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo upang higit na maunawaan ang katangiang heograpikal ng bansa. Para sa ikalawang araw, kaugnayan ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Archipelago, ang tawag sa mga malalaki at maliliit na pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan.
Ang Pilipinas ay isang bansang kapuluan o archipelagong na paliligiran ng malawak na katubigan na may kabuoang sukat na 300,000 kilometro kwadrado at may mahigit sa 7,641 na maliliit at malalaking pulo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao ay ang tatlong pangkat ng pinakamalaking pulo sa bansa. Bilang archipelago, mahalagang katangian ng bansa na mas malaki ang saklaw nitong katubigan kung ihahambing sa sakop nitong kalupaan. Ang mga katubigang nakapalibot dito ay pinagkukunan ng mga yamang dagat. Ang Pilipinas bilang bahagi ng Timog Silangang Asya. Napakahalaga ang lokasyon ng Pilipinas bilang isang bansa sa Timog Silangang Asya. Ang magandang estratehikong lokasyon nito ay may malaking kinalaman sa paghubog ng kasaysayan. Naging dahilan ito ng pagtungo sa Pilipinas ng mga Austronesyanong nagmula sa Timog China. Malapit ang Pilipinas sa kalupaang Asya, kaya napadali ang migrasyon ng mga katutubong Negritos, Indones at Malay, at iba pang pinaniniwalaang mga unang taong nanirahan sa bansa. Ang lokasyon ng Pilipinas ay naging bentahe rin sa mabilis na pag-unlad ng kalakalan sa mga kalapit bansa. Nito gaya ng China, India, Japan at Saudi Arabia. Ang Pilipinas ang naging sentro ng pamamahagi ng iba't ibang produkto mula sa Timog Silangang Asya dahil daanan ito ng mga sasakyang pandagat at panghimpapawid buhat sa maraming panig ng mundo. Bunga nito, umunlad din ang ekonomiya ng bansa, pati na rin ang kultura nito. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay naging batayan para maging sentro ng komunikasyon at transportasyon at mga gawaing pangkabuhayan ang Pilipinas. May mga barko at eroplano ang tumitigil muna sa Pilipinas bago magpatuloy sa paglalakbay sa iba't ibang bansa sa Asya, maging sa Australia. Sa aspektong kultural ay sinasabing ang Pilipinas ay sentro ng pinaghalong kultura ng mga bansang kanluran at silangan. Nakasalamuhan ng ating mga ninuno ang iba't ibang mga tao sa iba't ibang bansa sa Asya at ibang mga kontinente. Dala ang mayamang kaugalian, industriya, edukasyon at iba pa. Dahil na rin sa taglay na pinaghalo-halong kultura ang mga Pilipino, ang konsepto ng global citizenship ay mabilis na natutunan. Ang global citizenship ay ang paniniwala na mayroon tayong ugnayan sa bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Ito ay nakakatulong sa pagsulong ng isang lipunan na pagyakap sa mga responsibilidad sa lipunan para sa kabutihang panlahat kaysa sa pansariling kapakinabangan. Dahil sa magandang lokasyon ng Pilipinas, gumanda rin ang ating relasyon sa pandaigdigang pakikipag-ugnayan o international relations. Ang internal relations ay tumutukoy sa interaksyon ng isang bansa sa mga bansa at iba't ibang pandaigdigang organisasyon. Kaya't masasabi nating malaki ang papel na ginampanan ng lokasyon ng Pilipinas sa paghubog ng ating kasaysayan at ang patuloy na pag-usbong ng lahing Pilipino. Ang lokasyon ng Pilipinas sa panahon ng mga mananakop, kaugnay ng lokasyon sa paghubog ng kasaysayan. Panahon ng mga Espanyol. Ang lokasyon ng Pilipinas ay isang salik kung kaya't naging kolonya ng Spain ang bansa. Matatandaang nagsimula ito nang makarating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa Kapuluan noong 1521 at ni Legazpi noong 1565. Dahil sa mahusay na lokasyon ng bansa at mayamang kalikasan nito, naganyak ang mga Espanyol na tuluyan itong sakupin at gawing kolonya. Malapit ang Pilipinas sa isang islang tinatawag na Spice Islands o Moluccas na hinahanap ng mga Europeo para kumuha ng mga rekado o pampalasa.
Ito ay nagbigay daan sa pagdating ng mga Espanyol sa bansa. Dahil dito, nagka-interes ang mga Europeo, lalo na ang Espanya, sa pagsakop ng Pilipinas at nabago ang ating paniniwala mula sa pagiging pagano ay ipinakilala ang relihiyong Kristyanismo, partikular ang paniniwalang Katoliko. Panahon ng mga Amerikano. Hindi lang Espanya ang nakinabang sa mga magagandang lokasyon sa ating bansa. Maging ang bansang Amerika ay may malaki ring ambag sa paghubog ng ating kasaysayan dahil sa ating lokasyon sa mapa at globo. Sinakop tayo ng mga Amerikano at nagtayo sila ng mga pangkaligtasang base militar laban sa pagsalakay ng mga bansa sa silangan. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar bilang arsenal o imbakan ng mga kagamitang pandigma at dito rin ay nagsasanay sila. Ginamit ng mga Amerikano ang mga base militar sa Pilipinas tulad ng Clark Air Base at Subic Naval Base noong digmaan sa Vietnam. Tinipon ang mga sundalo at armas militar dito bago ipinadala sa Vietnam. Ang Pilipinas ay naging tagatustos o supplier ng mga hilaw na material ng bansang Amerika, kapalit ang proteksyon o pagiging aliado natin sa kanila. Panahon ng mga Hapones. Naging malaki rin ang impluwensya ng lokasyon ng Pilipinas noong panahon ng mga Hapones. Sinakop ng mga Hapones ang Pilipinas noon dahil sa alitan nila ng mga Amerikano. Nangyari ito noong kontrolado pa ng mga Amerikano ang mga base militar sa Pampanga at Zambales. Sa ngayon ay wala na ang mga base militar na ito sa ating bansa. Gawain bilang 2, pag-isipan at gawin. Lokasyon ng bayan ko. Pag-aralan ang mapa sa ibaba at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay Patlang, hilagang latitude at Patlang, silangang longitude. Paano mo tutukuyin ang relatibong lokasyon ng Pilipinas kung ang gagamitin mong batayan ay ang A. Insular na lokasyon at B. Vecinal na lokasyon? Narito ang mga tamang sagot. Para sa ikatlong bilang. Para sa ikatlong araw. Isulat ang hinihinging impormasyon hingil sa lokasyon na inyong kinaroroonan at sagutin ang mga pamprosesong tanong. Kinabibilangang bansa, rehiyon, lalawigan, bayan, barangay, street o purok o subdivision. Tukuyin natin, natukoy mo ba ang mga hinahanap sa talahanayan? Kung oo, ano ang naramdaman mo habang sinasagutan mo ang hinihingi sa talahanayan? Bilang isang mag-aaral, bakit mahalaga ang kaalaman tungkol sa lokasyon kung saan ka kabilang o nakatira? Gawain bilang 4, iguhit mo, lokasyon mo. Gamit ang kwaderno, gumawa ng isang mapa ng inyong barangay kung saan matatagpuan ang paaralan, simbahan, barangay hall at mga lugar na kalimitang pinupuntahan ng mga tao. Maglalagay ng mga simbolo na pangunahing nakikita sa isang mapa. Gawing gabay ang halimbawa. Narito ang halimbawa. Ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ang gawain? Sa paanong paraan makatutulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang kaalaman o kasanayan sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon at relatibong lokasyon ng isang lugar? Magbigay ng mga halimbawa. Para sa ika-4 na araw. Piliin ang titik ng wastong sagot at isulat sa iyong kwaderno o sagutang papel. Ito ay tumutukoy sa angular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator.
A. Ecuador, B. Latitude, C. Longitude, D. Meridian. Ito ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng globo na may pantay na layo mula sa North Pole at South Pole. A. Ecuador, B. Grid, C. Insular, D. Meridian. Isa itong paraan ng relatibong lokasyon na nakatuon sa pagtukoy ng mga katubigang nakapalibot sa isang bansa. A. Insular, B. Bicenal, C. Grid, D. Parallel. Isa itong anyong tubig na matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas. A. Bashi Channel, B. Dagat Celebes, C. Karagatang Pasipiko, D. Timog Dagat China. Isa itong karatig bansa na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. A. Guam, B. Indonesia, C. Taiwan, D. Vietnam. Sa rehiyon na ito ng kontinente ng Asya, matatagpuan ang Pilipinas. A. Hilaga, B. Silangan, C. Timog, D. Timog Silangan. Ito ang tawag sa malalaki at maliliit na mga pulo na napapalibutan ng tubig o karagatan. A. Archipelago, B. Bayan, C. Bundok, D. Daungan. Ito ang isla na malapit sa Pilipinas na kung saan nagkaroon ng interes ang mga Europeo na naging daan sa kanilang pagdating at pananakop. A. Hawaii, B. Spice Island o Moluccas, C. Taiwan, D. Thailand. Ito ay tumutukoy sa mga guhit na nililikha bunga ng pagtatakbo ng mga linyang longitude, patayong linya, at latitude, pahalang na linya sa mapa o globo. A. Grid, B. Ecuador, C. Insular, D. Meridian. Ito ang angular na distansya pahilaga o patimog mula sa Ecuador o equator. A. Grid, B. Latitude, C. Longitude, D. Prime Meridian. Narito ang mga tamang sagot.